Magandang araw! Kumusta? Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang kakayahang socio-linguistic. Sa pakikipag-usap ay naiiba ang paggamit ng wika ng isang tao depende sa kausap nito. At ito ay may kinalaman sa kakayahang socio-linguistic. Ano nga ba ang socio-linguistic? Ang socio-linguistic ayon kay Savignon 1997 ay isang kakayahan na gumamit ng wika na nangangailangan ng pag-unawa sa konteksto ng lipunan kung saan niya ito ginagamit. O ito ay kaalaman kung kailan angkop gamitin at tumugon ng naaayon sa wika na isinasaalang-alang ang tagpuan, ang paksa at ang ugnayan ng mga taong sangkot. Sa pag-aaral ng kakayahang socio-linguistic ay kasangkot nito ang competence at performance. Ano nga ba ang pagkakaiba ng competence at performance? Ang competence ay ang mga batayang kakayahan o kaalaman ng isang tao sa wika. At ang performance naman ay ang paggamit ng tao ng wika. Ayon kay Delheims, para epektibo ang komunikasyon ay inisa-isa niya ang acronym na speaking. Ang S ay para sa setting, ang P ay para sa participants, ang E ay para sa ends, ang A ay para sa act sequence, ang K ay para sa case. Ang I ay para sa instrumentalities, ang N ay para sa norms, at ang J ay para sa genre. Setting, saan ang puok na pag-uusap o ugnayan ng mga tao. Sa pakikipagkomunikasyon, ang puok o lugar saan naganap ang usapan ay dapat isaalang-alang. Ang paraan ng pagpahayag ng mga salitang ginagamit, ang tono at tunog ng pagsasalita ay nag-iiba ayon sa lokasyon na pinangyarihan ng salitaan. Participants. Sino-sino ang makalahok sa pag-uusap o pakikipagtalastasan? Dito, isinaalang-alang ang tao o mga taong kasangkot sa komunikasyon. Ang pag-uugali, katauhan, damdamin, maging ang estado sa buhay, katungkulan, hanap buhay, gulang kasarian, paniniwala at filosofiya sa buhay ay nakaka-impluwensya sa daloy at paraan ng pagpapahayag ng nagsasalita at ng kanyang kausap. Ends. Ano ang pakay o layunin na pag-uusap o pakikipagtalastasan? Sa komponent na ito, ang interaksyon ay ayon sa layuning nais matamo sa pakikipagkomunikasyon, pagpapahayag o pagbibigay ng impormasyon, pag-uutos, pakikiusap, pagpapahiwatig, pagpapakahulugan, pagmumungkahi, pagbabahagi ng damdamin, pangangarap o paglikha. Act sequence. Paano ang takbo ng usapan? Ito ang tumutukoy sa pagkakaugnay ng usapang nagaganap sa uri ng pangyayari. Case. Ano ang tono ng pag-uusap, formal o di-formal? May kinalaman ito sa tono ng pakikipag-usap, katulad ng setting o pook, lugar. Nararapat ding isaalang-alang ang sitwasyon ng usapan, kung ito ba ay formal o di-formal. Halimbawa, ang mga salitang balbal o mga salitang kali ay di dapat gamitin sa mga sitwasyong formal. Instrumentality. Anong channel ang ginagamit? Pasalita ba o pasulat? Nakapaloob naman sa elementong ito ang channel o medium na ginamit na maaaring pasalita o pasulat. Dapat alamin natin kung ano ang dapat sabihin at kung saan natin ito sasabihin. Norms. Ano ang paksa ng usapan? Ano ang umiiral na panuntunan sa pagtatalakay sa nasabing paksa? Dito naman makikita ang paksa ng usapan. Mahalagang alamin natin kung tungkol saan ang usapan. Minsan may mga sinasabda. Ito ay usapang pangmatanda lamang, usapang pambabae o girls talk. May usapang panlalaki rin. Ibig sabihin, kailangan nating iangkop ang paksa ng ating usapan kung saan ito nababagay o nabibilang. Genre. Ano ang diskursong ginamit? Nagsasalaysay ba, nangangatwiran o nakikipagtalo? Ano ang espesipikong sitwasyong ginamit? Ikinoconsider dito ang diskursong ginagamit. Kailangang maging sensitibo tayo sa kung anong diskurso ang gagamitin. Nagsasalaysay ba, nangangatwiran o nakikipagtalo? Tinutukoy ng kakayahang socio-linguistiko ang kakayahang gamitin ang wika na may naaangkop na panglipunang
pagpapakahulugan patas sa isang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon. Laging tandaan, ang sociolinguistic ay kakayahan ng isang tao na makipag-usap o makipagtalastasan na kung saan ang alam niya kung paano at ano ang nararapat sabihin upang maging angkop sa sitwasyon sa kausap, panahon, lugar at grupong kinabibilangan. At dito natatapos ang ating pagtatalakay. Sana may natutunan kayo. Paalam!